Hi everyone! Shabner Tulagan po dito para sa 57th episode ng Royal Blood. So, gaya ng nakita na natin the previous day, Mukhang strong naman si Ma'am Margaret eh. Kayanin niya to. That's what everyone thinks. But actually, dahil sa na-discovering alopecia niya, kung saan nakakalpo siya, nagpakamatay si Margaret. Good thing nakita siya ni Beatrice at naisugod nila ni Andrew sa ospital. Of course, dahil naglaslas siya ng pulso, kaya halos maubusan siya ng dugo. Pero kahit na willing mag-volunteer ang mga kapatid, walang nag-match na dugo sa kanya, kay Margaret. So, agad na nag-conclude si Christoph na hindi nila kapatid si Margaret. So, syempre, ang mga marites nagdaldalan at si Margaret naman ay nang magkamalay ay inusig ni Christopher. Pinagdiinan ng conclusion niya na hindi siya isang royales. Hindi siya anak ni Gustavo. See? Pero kapatid niyo siya dahil anak siya ni Ma'am Victoria. So, yun yung revelation ni Cleofe. Nandun ako nung pinagtapat ni Ma'am Victoria kay Sir Gustavo ang lahat. Na-witness ni Cleofe yung deathbed confession ni Victoria, yung nanay nila ng mga nila Christoph, ni Beatrice at ni Margaret. Hindi ka dito para sabihin yan. But I can feel it. My end is near. Gusto ko mamatay na. Hindi mo ako napapatawad. Sa anong kasalanan? Walang idea si Gustavo sa kasalanan ng asawa niya sa kanya. While you were away, I made a mistake. Anong mistake? Margaret. Hindi mo siya anak. Tadaan! Kilala niyo ba yung artistang gumanap na Victoria? Siya si Anna Marin, yung isa sa mga Dolphins Angels, kabatch ni Carmi Martin. Trivia lang yun. I'm sorry. I really am. Biglang bumitaw Stop. Biglang bumitaw si Gustavo sa asawa niya. Hindi niya kinaya. Nag-walk out. walang nasabi. Hindi na niya pinansin yung asawa niyang umiiyak. Natahimik pati yung mga magkakapatid. So, magkapatid pa rin pala kayo, pero sa ina. I don't believe this.
Pa-DNA test kayo para magkaalaman. Matapos na. Mom had an affair with another man. Hindi sila makapaniwala. That's impossible. Beatrice, yung mami mo mismo ang umamin sa daddy mo. Guess cheating runs in the family, huh? Christoph, can you please shut up? Tulo ng Tay ko. Hindi binanggit ni Ma'am Victoria kung sino nakabuntis sa kanya. tulo luha ni Margaret. Galing. Mom, bakit? I understand. I get it now. You're free. Naalala niyo You're pa na finally free. He said I was free. This is. All of you get out. I don't need any of you. I don't need you. I'm free. I'm free from you. I'm free from you. I'm free from all of you. I'm free. Ang galing. Ang galing. Hindi ko tatay si Gustavo Reales. I am free. Ang galing. You're stuck there. You're stuck. Iyak tawang Margaret. Grabe, galing ng acting niya. Hmm? Nakatulog siya. Hindi siya iniwan ni Cleofe. Patas na tayo, Cleofe. Binigyan mo ako ng dugo. Hindi mo na kailangan magpaawa. Galit ka pa rin ba sa akin, Margaret? Oo, syempre. Galit ako sa iyo, galit ako sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Gustavo Reales. Man pala eh. Kaya naman pala siya naging distant sa akin bigla. And I thought it was about Efren. Nung namatay si Mommy. Di parang inamin niya na sa buong mundo ko nung ginawa sa kanya ng mami mo. Maski Well, how very, Dad. Laging inuuna yung iniisip ng ibang tao kaysa sa katotohanan. At dahil hindi niyo magantihan si Mommy, ako naman yung pinarusahan niya. ang ganda ng dialogue. Ganda. Sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Don't touch me. Galit pa rin talaga. Anak,
Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka kung ano naman ang gawin mo sa sarili mo. Hindi ba may takot ka sa Diyos? Ginawa mo, ha? Lalong nagalit. Do not use my faith against me. Grabe. Diyos ko, walang masabing maganda or tama si Cleophas sa pandinig niya, Margaret. Alam ng Diyos kung gaano kabigat yung dinadala ko dahil sa inyo, dahil sa inyong lahat. So I don't think that He'll be mad at me if I had a moment of weakness. Ganda. Ganda ng dialogue, ang ganda ng bitaw. At kung gusto ko nang sumuko, Sorry. Sorry, Margaret. Dalang-dala si Cleophas ng ano. Anong nangyayari sa ano niya, alaga niya. Yung luha niya, agos lang ng agos. Paramihan siya ng luha. Iba na naman expression, galit. Ganda. Oh, Lizzie. Bakit gising ka pa? Hinihintay ko po si tatay. Manang, kamusta na pala si Ma'am Margaret? Okay na siya. Pinagpapahinga lang siya ng doktor. Lagot kayo mga nagmarites kayo. Ba't nandito po kayo? Hindi po dapat iniiwan ng magulang ng anak sa ospital. Anong sabi mo, Lizzie? Magpahinga ka naman, Manang. Ano ka mo, Lizzie? Kasi sinabi po nila, anak niya raw po si Tita Margaret. Talikod. Yan na nga ba? Yan na nga ba sinasabi ko? Pati bata, hinahawa ninyo sa pagchichismisan ninyo. Manang, akala ko po kasi Hindi ako galit sa'yo, Lizzie. Nag-sorry si Lizzie. Galing ng bata nito. Kaya ganun ako kay Margaret. Gawa nang wala kasi akong sariling anak. Hindi tulad ng mga tao dito na sobrang pagiging malisyoso. Pwede ba? Magpahinga na tayong lahat. Sige na. kanya ka naman. Pakisamahan mo na si Lizzie sa kwarto, ha? Magsasorry lang ako kay Manang Cleophas. Sige. Pahiya si Tasha. Ito, sa kwarto ni Cleophas. Tumunog yung phone niya. Hello, anak. Umuwi lang muna ako sandali. Pero pupuntahan kita dyan. Huwag kang mag-alala. Anak? Sinong anak yung tinawag? Ano kausap niya? Okay.
May pumasok ng banyo, may pumasok naman ng ano. Ina-off ko lang yung minumute ko lang pagka ano. Although ang ganda ng soundtrack. Kaya lang para hindi tayo ma-copyrighted, minumute ko. Ano yan? Nakita niya kung sino yung nag-text. Nanay, sabing gano'n. Kinuha niya, kinopya niya sa cellphone niya. Ingat, Nay, sabi. May lihim si Cleofe. Ayun na, sige ko. Ganda ng sound effect ng soundtrack. Okay. Lagot ka, Tasha. Wala, lumingin pa. Oh, thank you, Lord. Sinok lang niya yung cellphone kung may message. Puti nakalabas siya agad. Takbo na! Bakit kasi ako hinula sa gilid? Hindi ko pala yung bibig ko. Baka sumigaw ka. Anong ginagawa mo dito? Hinala mo yung boses mo. Okay ka lang? Ano meron? Uy, may nalaman ako. Ano? Sasabihin niya na yung nalaman niya. Ba na may anak si Manang Cleofe? Paano mangyayari yun? Di ba matandang dalaga siya? Yun nga din yung alam ko eh. Pero kanina may nabasa akong message. Tinatawag siyang nanay. Ito, napicturean ko nga. Nay? Yan, no, anak. Nay, bakit nagbigay pa kayo ng dugo kay Margaret? Nay, sobra-sobra naman yung pagsisilbi mo sa kanya eh. Ka nang magalit. Ay, nako. Anak, natutuwa lang ako kay Margaret. Marahil dahil siya ay hindi anak ni Gustavo Royales. Diyos ko. May ganun pala si Cleofe. Hindi siya damay sa mga may atraso sa atin. Tarang. Number. Sige, Paul. Tarang! Nalaman na niya kung sino yung may-ari ng phone number na nagte-text na nagsabing nanay yung tawag kay Cleofe.
Hulaan ko na. Kaya ka nandirito dahil gusto mo nang ituloy yung investigasyon. Aba, Asa pa rin si Otep na mag-iimbestiga pa rin si Makoy. Dito ako dahil may bago akong impormasyon na nasagap. Ha? Ano yun? Tinginan. Okay lang ako. Ako okay lang ako. Ang tanong, ikaw magiging okay ka ba? Kung malaman mo yung sasabihin ko. Nanay mo si Cleofe. Tcharam! Ano sinasabi mo? Hindi ko alam sinasabi mo. Na magmaang-maangan pa. May nakakita ng text mo sa kanya. Tawag mo sa kanya. Sabi mo, nanay. Ginawa ko, tinignan ko yung number. Tinignan ko, tinawagan ko. Ikaw ang lumabas. Tcharam! Ano? Anak ka ni Cleofe, no? Wala kayong pakialam kung magkaano-ano kami. Wala! Wala akong kailangang paliwanag sa inyo. Anong wala? Meron! Meron. Marami. Ba't di mo inamin sa amin na mag-ina kayo? Ba't di mo sinasabi sa amin? Bakit? Dahil magkakuntsaba kayo sa pagkapatay kay tatay? Ha? Kaya ba tinutulungan mo ako sa investigasyon? Para pagawain kami magkapatid? At palabasin ha, sila ang pumatay kay tatay para pagtakpan yung mga kasalanan nyo? Ano bang kasalanan ng pamilya namin sa'yo, ha? Grabe, sunod-sunod na yung mga naisip ni Napoy. Ganda ng acting. Hindi. Mali ka nang iniisip, Napoy. Hindi ako kalaban. Royales din ako. Tcharam! Si expression. Ay. Paano? Ang gusto ni Emil, kayo ho ang magkwento ng buong katotohanan. Eto na ang buong katotohanan. Di agad makasalita si... Wala akong manilbihan sa mga Reales. Kasama na ni Sir Gustavo ang kanyang kapatid. Si Eduardo, yung yung nakabata yung kapatid. Ano? Hindi. Tanging kabayo lang ang saksi sa pinagagawa ni Eduardo. Grabe. Grabe yung pinagdaanan ni Cleofe. Nabuntis ako nung nahasa ako ni Sir Eduardo. Baka naman nagpakita ka ng motibo. Kaya nangyari yun. Hindi ako ganong klaseng babae. Pinapaalam ko lang sa inyo ang lagay ko. Pero magsusumbong ako sa pulis. Sige na, go. Tama yan. Sumbong ka. Kamukha rin ni Cleofe yung yung nakuha ng artista. Sandali, Cleofe. Pag-usapan natin to. Hindi ko kayo pababayaan ng bata sa isang kondisyon. May kondisyon pa yung pagtulong, no? Gustavo talaga. Ano po yun? Hindi ka magsasalita ng kahit ano laban sa akin at sa kapatid ko. Tandaan mo,
Royales pa rin ang kakalabanin mo. At meron pa palang pagbabanta. Grabe talaga to. Isipin mo mabuti kung ano makakabuti para sa anak mo. Pumayag ako kasi ayoko nang maungkat yung kahiyang nangyari sa akin. Pero tinulungan naman kami ni Sir Gustavo. Si Sir ang nagpaaral sa akin. Maski nung namatay yung kapatid niya, Bait naman pala. hindi na kami pinabayaan. Alam pala niya na mag-ina kayo Bakit kinailangan niyo pang itago sa amin? Oo nga. Natago-tago pa kasi. Kasi nga ayoko nang iungkat din yung nangyari sa akin. Linayo ko si Yano sa mga Royales. Hindi ko pinagamit sa kanyang apelido ko para maputol na lahat ng koneksyon niya sa lugar na to. Ayaw niya talaga. Ayaw niya talagang maging Royales si Emil. Minsan na nga lang kami magkita ni nanay. Hanggang sa pinatawag ako ni Sir. Para saan? Dito, Emil. Kaya lang, wala na kasi kung ibang mapagkakatiwalaan. Handa po akong tumulong. Makaganti man lang sa kabutihan niyo sa amin, Sir Gustavo. Huwag ka mag-alala. Wala sa mga anak ko ang makakaalam kung sino ka talaga at kung saan ka nanggaling. Mananatiling lihim sa ating dalawang pagkatao. May usapan na sila ni Gustavo from the start. Ganda ng itsura. Ganda ng look. Malaki. Malaki ang utang na loob namin kay Sir Gustavo. Kaya pumayag akong mag-imbestiga para sa kanya. Pero sising-sisi ako dahil hindi ko man lang siya naprotektahan. Nagigilty rin siya sa pagkamatay ni Gustavo. Ngayon na alam mo ng katotohanan, Sir Makoy. Paiimbestigahan mo ba kami? Isisiwalat mo ba sa lahat na anak ko si Emil sa panggagahasa? Grabe. Grabe yung tanong. Hindi nila may request. Pasensya na ho kayo kung kinailangan niyo ungkatin ng napakasakit ninyong nakaraan. Oo nga. Huwag ko kayo mag-alala. Walang makakaalam nito. Good. Ang tindi ng pinagdaanan ni Cleofe para ipagkalat. Grabe. Pagkatapos nung na-discover natin tungkol kay Emil kagabi, kaalangan ako Hindi ka ba naniniwala doon sa kwento ng mag-ina? Holy Mary, Mother of God, pray for... Sinadagdagan naman yung mga pinaghihinaraan niya tuloy. Hindi sila makatulong si Emil. Nakadagdag pa na alalahan. For us sinners. Now, Hindi ako masamang espiritu na mapapaalis mo lang by praying. Yes, because you're the devil herself. What I really need is an exorcist. Wala Tulo yung luha ni Beatrice. gaganap na board meeting. What the hell are you talking about? Dahil yung mga kausap mo, hindi na sila darating.
hindi matatanggal bilang CEO si Margaret. Na. I was the one who told Napper about your plan against Margaret. At nagtulungan kami para hindi ka maging CEO. Traitor! Damn it! Mga huling pakita na nga lang, titindi pa eh, no? At dyan natapos ang ating episode 57 ng Royal Blood. Alam niyo naman kung gaano siya kasuspenseful, may mga pasabog na naman. So, expect more sa mga susunod na episodes. Huwag kayong kukurap, baka may mamiss kayo. So, again, this is Abner Tulagan. Before I say goodbye, of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's called Pan-North TV. It's not pa-South, not pa-West, not pa-East. It's Pan-North. Pan-North TV, okay? So, yun lang.